So meron tayong follower na nag-PM sa atin, nagtatanong siya or humihingi ng advice ano daw yung magandang gawin kasi gusto niya magkaroon ng bisikleta kaso wala siyang pang-cash. So meron siyang tatlong option na binigay sa atin. Pasimulan natin sa option number 3, sabi niya part by part daw. Kung bala kung magkaroon ng bisikleta at by part ko siyang bibilin. Para sa akin, okay rin yan, pero hindi ako agree dyan. Okay kasi, mabibili mo lang yung isang part na yon kapag nakaipong ka. Hindi biglaan yung magiging gastos mo dyan kapag part by part. Ang disadvantage niyan, kaya hindi ako okay dyan or agree dyan, kasi yung parts ng bisikleta ngayon, unti-unti nang bumababa. Kasi alam nyo naman, yung presyo ng mga parts ng bisikleta dati, nung nag-pandemic, ay talagang nag-skyrocket. Yung dating MT200 na nasa around 1.3 lang, umalo lang almost 3,000 sa isang buy shop. Pero ngayon, kahit pa paano bumaba naman So imagine mo, kung by part po siyang bibilhin, kung 2020 ka nagsimula or 2021, sabihin natin, nag-ipon ka para bumili ng pyesa, tapos nabili mo yung isang pyesa na MT200, sabihin natin, nung kasagsagan pa ng pandemic. MT200 noon, pinakamura siguro nasa 2.5 to 2.3. Ngayon, meron pa rin naman nagbebenta ng around ganong presyo, pero napakamura na. Pinakamura ng MT200 na mabibili mo ngayon sa market ay 1,600 pesos. So, yun na yung pinakamura kahit sa Shopee meron yan. Yun na yung pinakamurang nakita ko na MT200 na mabibili mo ngayon. Ay, ngayong September pero kung nabili mo yan last year, 2022 pa, ang presyo niyan ay around 2,000 pesos pataas. So imagine mo kung yan yung option mo last year ka pa nagsimula, sobrang baba na ng MT200 ngayon. So nalugi ka na. So yung option number 3, pwede pero hindi ko ma-advise yan. So yung option number 2 naman, na sinasabi niya, nahulugan as long as wala daw interest, malabo yan Kasi nga mostly ng mga hulugan ngayon ay meron talagang interest. Tsaka yung hulugan na yan, masakit sa ulo yan. Ang pinaka-ayoko talaga sa sarili ko opinion sa akin ayoko na nagkakautang ako. Mapapera man yan, mapasakaibigan. Kasi utang na loob yan Uutang mo yan Babayaran at babayaran mo yan. So yung option number 2 na yan, napakalabo niyan. Kasi nga, mapapamahal ka dyan. Bihirang-bihira yung makakita ka ng nagpapautang na walang interest. Nagpautang pa sila, walang interest. So negative din yung number 2 na yan. So yung number 1 naman ay mag-ipon para makapaggawa ng project bike. Yan ang pinaka-the best. Mag-ipon ka, sabihin natin, unti-untiin mo unti-untiin mo yung ipon mo as long as para sa bike yan, parang yung magastos, lagay mo sa alkansya. Bago ka mag-ipon, targetin mo muna kung ano yung gusto mong bilhin. Madami kasi yan. Pwede kang mag-gravel bike, road bike, MTB, fixed gear, BMX, so nasa iyo. Sabi naman niya doon MTB naman, kasi kung MTB, pwede kang mag-ipon niyan siguro mga around 25 to 30,000 pesos ay magandang bike na yun. Pero nung pandemic pa, napaka-pangit pa ng MTB mo na mabibili dyan. Pero ngayon, yung mga ganyang presyo, at least kahit nga 20 mil makakapagbuka na ng bisikleta ngayon na matino Pero depende pa rin yan sa paggagamitan mo. Kung ang paggagamitan mo niyan ay pang-trail mo, siguro ang budget niyan siguro around mga nasa 20,000 pataas. Pero kung hindi naman, tamang pang weekend ride lang, pang long ride, sabihin natin mga around nasa 25,000 pesos, okay na rin yun, maganda klase na rin yan. O pwede ka rin bumili ng mga mountain peak, yung mga Ninja, mura na yun ngayon, nasa around 20,000 pesos na lang yun. Yung Titan, yung mga ganyan, pwede ka rin mag-consider na ganyan kasi nga mga nakashimano na yung mga yan. Pero kung project bike, para sa akin, yung option number 1, ang pinaka-the best dyan, mag-ipon ka para makapagbuo ka or isang biglaan, kumbaga, isang gastos lang. Kasi ang disadvantage nung huli, isa pa, yung option number 3 niya, na sinasabi niyang by part, kasi may time dyan. May time dyan. Sobrang dami na ng naging ganito. Bumili sila by part pero tinamad sila and then binenta nila. Sasabihin nila doon, unfinished project, change of mind, mga ganun. Karamihan ng nasa marketplace, yan yung ginawa. Nag-buy part sila. Ang tendency kasi niyan, nabili mo ng mahal, tapos babagsak yung presyo. Mas magandang bumili sa December, kasi madaming sale. Yan ang tip ko sa inyo, kung bibili kayo ng parts, sa December kayo bumili. Pwedeng sa online, may mga voucher. Sa mga buy shop, may mga naman yan, may mga Christmas sale, mga ganon. Pero pinakatabi sa akin talaga yung number 1, yung mag-ipon para makapag project bike.
And then sunod, yung 3, pwede mong gawin yon pero hindi ako agree doon. Kasi nga, baka magbago ang isip mo. Ang binili mo, Shimano Diore, no? Pang MTB, tapos gusto mo pala mag-road bike. Shimano 105 or Tiago pala yung gusto mo. So may tendency kasi magbabago ang isip mo yan eh. Tsaka yung kalagayan ng buhay mo, kasi minsan may emergency, mapapabenta mo yun. Mas maganda, ipong ka ng isang bagsakan. Punta ka sa isang bike shop, ito yung gusto mong buuing bisikleta, isang bagsak, kumbaga isang butas lang ng ng bulsa ang gagawin mo, hindi yung paunti-unti, no? Option number 2, napakalabo, wag yung gagawin yan. Yung maghuhulugan, masakit sa ulo yan, no? Mahirap magkaroon ng utang, masakit sa ulo yan, araw-araw mong iisipin yan, kada sahod mo iisipin mo yan, may inuhulugan pa ako, no? Mas maganda inuhulugan mo mga bahay, mga investment, pero kung mga ganyang bisikleta, per leisure, mga bike, hindi magandang investment yan, no? Ang inuhulugan dapat yung mga bahay, yung mas importante, yung mga pampamilya, pero ang hindi inuhulugan dyan, yung mga hindi naman talaga dapat. Siguro yung mga motor, okay din hulugan yan kung wala kang pangkas, kasi nga, pwede mong pampasok yan, pang business, pero yung mga bisikleta, siguro, kung ipang mabike to work mo, kapos ka talaga, okay ang uhulugan. Pero kung may kung hindi naman gano'n ang purpose mo sa pagbili ng bisikleta o sa pagano, mas okay na yung i-cash mo na lang. Mag-ipon ka na isang buo pas, tapos i-cash mo na lang isang buong pyesa na bibilin mo sa isang bike shop o unti-untiin mo. May 30k na ako ngayon, punta ako sa ganitong bike shop, bilhin ko yung ganitong pyesa, kulang ganito. O mas maganda sa isang bike shop talaga, nandun na lahat ng kailangan mo. So para sa akin, pinaka the best, option number 1, mag-ipon ka para makapagbuo ng isang buong project bike ng biglaan para hindi mabigla yung bulsa mo. So yun lang. So kung may mga katanungan pa kayo, comment down below or PM nyo ako, sasagutin natin yan, gagawa natin yan ng content. So yun lang. Ano masabi nyo sa ating content ngayon? So sa nag-PM, sana na bigyan ka ng magandang sagot dyan sa inquiry mo sa akin. So kung may mga katanungan pa kayo, huwag mahihiyang mag-comment at mag-PM kay So Be It. Gagawa natin ng content yan as soon as possible. You're all that remains. Finish the op. Roger that, Alpha. Friendly hunter-killer drone deployed. Let's do this. You're the last one. Complete the mission. I got a bottle of Patron and some lights off. 2 red devil looking eyeballs. And I'm finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a Tech 9. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty making pounds. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. If you're ready, let me know. Let's go. If you're ready, let me know. Let me know. Let me know. If you're ready, let me know. Here we go. Let's go. I got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I look shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to Cloud9.